Tawagin mo na lang akong Ate Merle. Isang manggagamot at isa ring lisensyadong caregiver. At nag-aalaga ako ng matatandang may sakit at nalilibot ko na ang buong Luzon. Marami na akong nakalabang iba't ibang elemento. At sa awa ng Diyos, lahat naman ay nalampasan ko. Sa tulong ng aking kaalaman at libreto na ipinamana pa ng lolo ko. Ako ay taubong Quezon Province at pamilya kami ng mga manggagamot. At maging ang aking ama ay kilala sa lugar namin. Maging ang mga tiyahin at tiyuhin ko ay nanggagamot rin. Ang angka namin ay aktibo ang ikatlong mga mata. At maging sa mga mangkukulam ay lumalaban kami. Kaya naman habang ginagampanan ko ang trabaho ko bilang caregiver, ay may misyon din akong hinaharap. At ikukwento ko sa inyo ang naging karanasan ko sa isang lugar sa dulo ng Quezon. Isang lugar na nilinis ko upang makapanirahan ng mapayapa ang mga taong naninirahan doon. Napalaya ko ang mag-anak na bihag ng isang itim na engkanto. At sa tulong ng mga talisman ko, ay ligtas naman ako. At natalo ko ang itim na engkanto at naging tahimik na ang kagubatan sa lugar na iyon. Taong 1990, may nabiling lupain ang aking inaalaga ang matanda sa parte ng kilalang bundok sa dulong Quezon. Agad niya yung pinagawaan ng bahay bakasyonan at agad ding nilipatan kasama ako. Maliwalas naman at malayo sa maingay na tunog ng mga sasakyan ang lugar. May malamig na hangin at may kapayapaan. Kaya naman maging ako ay na-relax din. Galing kami sa lungsod ng Makati. At isang taon na ako sa kanila. Matandang babae kasi ang alaga ko. Nang lumipat kami sa nabili niyang lupain, hindi na ako nagdalawang isip na sumama. Gusto ko rin kasing makapagpahinga. Malawak ang kagubatan ng lugar. At ang nagustuhan ko, ang buhay na tubig o sapa, na walang tigil ang daloy ng napakalinis na tubig at katabi lang ng bahay nila. Ang malawak na kagubatan ay pinabawasan ng alaga ko at pinatag ang ibang bahagi para mas lumiwanag ang paligid. Ang style ng bahay niya ay mataas at ang silong o ang ibabang bahagi ay garahe ng sasakyan ng kanyang mga anak. Nagpasadya siya ng kalye mula sa labasan at nagkataon sa kanyang mga kamag-anak naman ang mga lupaing daraanan hanggang highway. Kaya naman maganda talaga ang lugar para sa kanyang may sakit na asthmatic at ang sakit ng mayayaman, ang high blood. Kunting hapo at sakit ng ulo, agad itong hindi makabangon. Iba talaga ang may pera. Samantalang ang mga kagaya nating mahihirap na hindi pa naman katandaan, nagtatrabaho pa at kumikita pa kahit papano. Pero ang alaga ko sa edad na 60, kunting hapo lang. Kailangan na niya ng kagaya kong caregiver. At lahat ng kailangan, may assistant. At kahit alam na ng mga anak na umaarte lang minsan, ay hinahayaan lang nila. Masahay at kasama sa araw-araw. At ang gusto niya ay kausap. Yan ang gusto niya sa akin. Mabait naman ito at nakakaya ko naman ang ugali. Kaya nagkakasundo kami. At kaya nagtagal ako sa kanila. May anak itong doktor. Kaya wala akong ibang ginawa kundi ang umalalay lang. At lahat ng kailangan niya ay kayang-kaya nilang bilhin. At walang imposible kahit mamahaling gamot pa yan. At nung makalipat kami, dito na nga nagsimula ang problema. Lahat ng anak ni Madam, hindi naniniwala sa multo, lamang lupa, engkanto, aswang, at iba pa. Basta ang pinapaniwalaan lang nila, demonyo at anghel. At wala silang alam sa pagkatao ko. Katoliko naman sila.
pero hindi deboto. Maging si Madam ay Katoliko. Pero hindi ganon kalalim ang paniniwalaan nila kumbaga. At napupuna ko yan sa kanila. Kahit noong nasa Makati pa kami, madalang lang ang mga itong magsimba. Kung hindi pa Pasko ay hindi magsisimba ang mga ito. Nakikita ko naman na nagdadasal at mas gusto niya ang ganon. Para sa kanya, makasalanan daw ang mga pare at madre. At mas marami daw demonyo sa loob ng simbahan. Lahat sila, yun ang paniniwala. At ang kwento pa niya, maging nang namayapa niyang asawa, hindi rin bilib sa mga pare. Sa kabila noon ay hindi naman ako kumontra. Lahat ng kanyang kwento ay sasang-ayunan ko na lang para wala ng problema. Lahat dinadaan nila sa pera pag may kaarawan, ang mga namayapa nilang mahal sa buhay. Babayad sila ng pare at sa bahay sila magpapamisa. Malaking halaga ang bayad nila. May regalo pa at may take out na pagkain ng grupo ni Father. Kikindat pa ito sa akin at alam ko na ang ibig sabihin. At pag alis ng grupo ni Father, dami niyang sinasabi at yun ang ayaw niya. Para daw pera na lang ang gusto ng mga pare at naiinis ang alaga ko. Ganyan ang klase ng buhay ni na Madam at saksi ako sa lahat ng kanilang pagtatapon ng pera. At itong property na nabili ni Madam, marami na daw ang tumingin. Lahat ay umayaw. Pero si Madam at mga anak nito, gustong gusto. Kaya swerte ng may-ari at sold kaagad ang lupa niya. Mayaman na raw ang dating asawa ni Madam, kaya walang ubos ang yaman nito. Isama pa ang yaman din ng pamilya ni Madam, kaya wala nang paglagyan ang salapi nila. May mga malalaki na silang mga negosyo at malalakas na ito. Naririnig ko sa ahente noon, pagkausap ni Madam. Pinaalalahanan siya at hindi naman nagkulang ang agent sa pagpapaalala. Pero si Madam, humahalakhak lang at pinagtatawanan ang ahente. Madam, ang story po ng property, may mag-anak pong minasakar sa lugar taong 1978. At sabi po ng mga kapitbahay nyo, nakikita pa sa lugar ang mag-anak. Saad ng agent. Wow, ganun ba? Magsama kaya ako ng direktor at nang kumita ako ng milyon. Halakhak pa ni Madam. Kaya wala nang nagawa ang agent at umalis na lang at maging ang anak ni Madam nagtatawanan. At talagang hindi sila naniniwala sa ganong bagay. Ako naman noon ay walang karapatang magsalita dahil ayaw kong malaman nila kung ano ang kakayahan ko. Baka pagtawanan din nila ako. Ingat na ingat ako na malaman ni Madam na galing ako sa pamilya ng mga manggagamot. Tiyak mababago ang pagtingin nila sa akin. At heto na nga ako sa lugar at nakikiramdam. Napagalaman ko sa kanilang hardinero na malayo naman sa amin ang bahay, naguhuna ang pagmamay-ari ng pamilyang Minasater. Itinuro sa akin at malayo nga naman at kagubatan na ang lugar na yon. Hindi na makikita pa ng mga tao na may bahay sa lugar na yon. Gitna na kasi ng kagubatan at malayo na sa highway. At ang kwento ay hindi na alam ng bagong henerasyon. Ang nakakaalam na lang ay ang mga matatanda sa lugar na yon. Alam ng hardinero ang lahat dahil siya ang pinatao ni Madam noong ginagawa pa lang ang bahay bakasyonan niya. At ang matanda ang saksi na hindi nga daw maganda ang lugar. Pero matigas daw ang ulo ni Madam. Tinanong ko ang matanda kung may kakayahan ba siyang makakita, pero tumanggi ito. At kahit halata ko namang may karga itong anding-anding ay ayaw talaga niyang ipahalata sa akin. Si Manong ang nagsisilbi naming security guard. May maliit itong kwarto sa garahe at nauwi sa kanilang bahay weekly.
at sanay na siya sa lugar. Doon na daw kasi siya pinanganak. Nanatili itong sarado ang bibig. Ayaw daw niya mawala ng trabaho. At kilala niya si Madam. Ayaw ng mga ganong kwento kasi nagagalit ito. Manong, salamat ha. Dahil sa iyo may nakakausap akong hindi salungat sa paniniwala ko. Ako po ay taga dito din sa Quezon. At iba po ang pakiramdam ko kapag tumapak na ako sa kagubatan. Saad ko. Wag na wag kang papasok sa kagubatan, Merle. Baka mapahamak ka. Kwento ng mga taga rito. Nananakit daw ang mag-anak at nandiligaw sa gubat. Ilan na rin daw ang nawawala sa kagubatang iyan. At hindi na yan pag-aari ni na Madam. Hanggang doon lang sa kapila ng malawak na ilog. Hindi na kay Madam yon. Turo pa ng matanda. Huwag ka pang mag-alala, Manong. Kaya ko po ang sarili ko. Nag-aalala ako kay Madam. Wala silang pinapaniwalaan at tinatawanan lang nila ang lahat. Hanggat andyan ka at nababantayan mo ang matanda, wala namang mararating si Madam. Hindi na niya kayang pumunta sa malayong iyon. Ang anak niya na si Sir Nick, mahilig yun gumala. Baka siyang mapahamak pag pumasok yun sa gubat. Merle, may tao sa banyo. Sabi ko sa inyo ako lang ang gagamit sa CR ko sa taas ha. Asan ba si Manang ha? Sigaw ni Madam. Naputol ang pag-uusap namin ni Manong nang tawagin ako ni Madam. Sabay kaming pumasok sa kwarto niya at nagtaka ito. Galing kasi kami sa baba kaya malabo na kami ang nagamit ng CR. At may banyo kami ni Manang na kasambahay niya sa baba. Sinong tao sa banyo ko? Pagtatakang tanong nito. Agad akong kinatuban. Iyan na nga ang aking kinakatakutan. Madam, inutusan mo ako magbilad ng mga unan mo. Galing ako sa baba. Ani ni Manang na biglang dumating. Ako po kausap si Manong sa may hagdanan, Madam. Kanina pa, kita mo naman. Pag nagkakape po, kausap ko na po si Manong. Sagot ko naman. Namutla si Madam at alam kong natakot ito. Agad akong napahawak sa kwintas ko at uminit ng bahagya ang librito ko. Ayaw kong buksan ang ikatlong mga mata ko. Baka makahalata sila na may alam ako. Agad naman akong pumasok sa banyo. Wala talagang tao. Tuyo ang sahig. At halatang wala namang nagamit nito mula pa kagabi. Umihip ako sa hangin at dinamdam ang paligid. Wala naman akong maramdamang ibang nilalang. Imposible talaga. Ang lakas niya magbuhos ng tubig. At nagbukas pa ng gripo. Tumunog pa nga ang pagpihit niya ng gripo. At ang tangke ng tubig natin, rinig kong may gumagamit talaga ng banyo ko. Muling wika ni Madam. Baka po sa iba bang CR ang narinig nyo? Nag-echo lang ang tangke ng tubig at narinig mo dito sa taas. Yun na lang ang sinabi ko para kumalma ito. Wala pa naman ang mga anak niya. Nasa Makati pa. Kaya 4 lang kami sa bahay. At ang CR na nasa baba ay malabo naman na may gumagamit doon ng mga oras na yon. Kasi nga, kausap ko si Manong. At si Manong ay nagsasampay sa labas. Wala pa kaming 1 buwan, may ganoon na senaryo. At kakaiba talaga. Kaya naman ng gabing iyon, kahit ilang araw pa bago ang kabilugan ng buwan, at kahit hindi Martes at Biyernes, agad akong nag-orasyon para pakainin ng dasal ang mga talisman ko. Dahil baka mapalaban ako sa mahiwagang nilalang ngayon. Maigi ng handa. Merle, buhat ngayon. Ibibili na kita ng kamang maliit. Doon ka sa tabi ng bintana. Malaki naman ang kwarto ko. Dito ka na matutulog ha. Pag kasi nakaramdam na ako ng ganun
Nininervyos ako at hinahapo. Saad ni Madam. Malaki naman ang kwarto nito. Halos 2 kwarto ang sukat at wala naman ako magagawa kundi ang sumunod dito. Ilang araw lang ang lumipas, dumating na ang anak ni Madam na si Nick. Dala na ang kama kong maliit na pang singgilang kasi single pa naman ako nun. Katulad sa mga nakikinig ngayon, di joke lang. At may malambot na kutsyon. At doon na nga ako natutulog sa kwarto ni Madam. Kaya si Manang naman ang natatakot. Solo na siya sa kwarto namin sa ibaba. May sariling kwarto ang anak ni Madam. Pero lagi itong sarado at ayaw maistorbo. Kumakanta-kanta kasi ito at mahilig sa personal computer. Merle, alam mo buhat may maramdaman si Madam. Bakit ganun ang pakiramdam ko? Parang may iba pa tayong kasama bukod sa atin. Biglang wika ni Manang. Agad ko namang binasa ang aura nito at nagsasabi naman ito ng totoo. May takot ito at tunay na may nararamdaman nga ito. Marahil iniiwasan ako ng nilalang na yon dahil alam niya na may kargada ako sa katawan. Noong isang gabi, may mga naglalakad sa baba. Alam kong umuwi si Manong sa kanila kaya tayo lang ang tao dito. Dagdag pa ni Manang. Hayaan mo Manang at makikiramdam ako ha. Huwag kang matakot. Magdasal ka at magtabi ka ng asin sa kwarto mo. Payo ko naman. Naging payapa din naman ang lahat. Ilang buwan na kami doon. At nakasanayan na namin ang lahat. Hindi naman pwede na ako'y gumawa ng hakbang. At malalaman nila na may alam ako. Baka mamaya sabihin pang baliw ako. Lalo na ang anak ni Madam. Ayaw na mga ganong tao. At alam kong problema lang ang dulot ko pag nagkataon. Lagi akong nakatanaw sa kagubatan. At minsay ginagamit kong palihim ang aking ikatlong mata. May mga elemento akong nakikita. At normal lang yon sa kagubatan. Pero may ilang itim na anino akong nakikita. At parang sanay na sila sa lugar. Hindi lang sila basta elemento lamang. Ang kanilang galaw. Parang may linya silang dinadaanan. At pwede nga pala silang pumunta sa lugar ng bahay ni Madam. At nararamdaman ko na mainit ang kanilang presensya. At ang natatanaw ko pa, maitim ang mga engkanto sa kagubatang iyon. Kaya mas lalo akong naganda. Hindi basta-basta ang mga itim na engkanto. Kaya nilang pumatay ng kagaya ko. At hindi naman ako makakapayag doon. Lalaban ako. Ilang kabilugan ng buwan ang dumaan. At aking pinag-aralan ang lahat. May mahihinang daing at iyak akong naririnig lalo na sa gabi. Ayaw ko namang paniwalaan na ang sabi-sabi nila. Baka nga ang mag-anak ay nandito pa sa kagubatan at hindi makatawid sa kabilang buhay. Nakakaawa naman kung ganun nga ang kanilang sitwasyon. Alam kong ang mga itim na engkanto, tuwang-tuwa sila pag may mga taong nahihirapan at kalimitan sa kanila. Binibihag nila ito para pahirapan palalo. 2 dekada na ang nakakaraan at kung totoo man, nakakaawa naman ang mag-anak. Pero paano ako kikilos? Baka malaman ng mag-ina ni Madam. Kaya naman hirap na hirap ako sa aking katayuan sa bahay na iyon. At isang gabi, araw ng Martes noon, nagbabasa si Madam ng kanyang mga libro. Ako naman, nasa likuran niya at may inaayos sa kanyang mga gamot. Nang biglang napatayo si Madam at biglang lapit sa akin. Maging ako ay nangilabot. Parang ang ulo ko ay lumaki na at hindi ko maipaliwanag ang nangyayari. Agad kong kinapa ang aking libreto. Uminit ito. Merle, may lalaki sa labas ng pinto. May anino.
Baka po si Manong, madam. Inutusan ko si Manong. Nasa labasan siya ngayon. May ipanabili ako. Si Manong po. Lalaki, Merle. Upo ka muna sa kama mo, madam. May gagawin ako. Agad akong tumayo, sabay bulong sa hangin. At isang gabay ko kaagad ang nakahawak sa ulo ko. Isang halakhak ang aking narinig. Wala na akong pakialam pa kung makita ako ni madam. Kailangan ko ng kumilos. Merle, mag-iingat ka. Parang natawa siya. Bulong ni madam. Nahawak na ang kanyang oxygen dahil inaasma na ito dahil sa takot. Rinig ni madam ang tawa nito at talagang kailangan ko ng kumilos. Agad akong nagsalita ng pangontra sa mga nilalang na kampo ng dilim. Mayabang ka, babae. Wika ng lalaki sa likuran ng pinto. Orasyon ang sagot ko at alam kong nagtataka si madam sa mga iniimik ko. Nakakairita ka. Tumigil ka. Bulong ng anino. Inulit-ulit ko ang orasyon ko. Alam kong hindi siya mapapakali at matutuloy raw siya. Maya-maya pa, nagsisigaw na si Manang sa baba dahil may nagbabasag daw ng gamit sa kusina. Nawala ang anino. Pwede na akong lumabas. Kaya agad kong tinalian muna ng panyo ko ang kamay ni madam. Nagtataka man ito ay wala na itong nagawa pa. Merle, babalik ka kaagad ha? Sigaw ni madam. Ligtas ka dyan, madam. Huwag ka pong mag-alala. At paglabas ko, si Manang ay nagtatatakbo na naman patungo sa akin. At naiiyak na ito sa takot. Pinapasok ko siya sa kwarto ni madam. At sinabi kong samahan ang alaga ko. At gagawin ko na ang nararapat. Pagdating ko sa kusina, madaming basag na baso at tasa ang nagkalat. At isang lalaking nakasuot ng brown na pants at puting t-shirt na napakadumi na ng kanyang itsura. Sa tingin ko, lumang kasuotan na ang damit niya at nanlilisik ang mga mata. Sa tulong ng aking talisman para sa mga ligaw na kaluluwa at ang aking ikatlong mata, mas lalo kong nakita ang lalaki. Inilabas ko ang aking libreto at hindi na siya makatingin sa akin ng diretso. Sino ka? Tanong ko. Sino ka rin? Bakit may kagamitan ka na ganyan? Anong klase kang nilalang? Pwede mo akong maging kaibigan. Pwede din kaaway kung mananatili ka dito. Wika ko naman. Mayabang. Ang muli nitong nasambit at naglaho na ito sa aking paningin. Dumating naman si Manong at takang-taka sa nakita ng mga basag na kagamitan ni na madam. Lumabas si madam at Manang nang tawagin ko. At si madam, lagi na itong nakatitig sa akin. Kaya naman agad ko siyang pinaliwanagan. Madam, okay lang po kung paaalisin niyo ako. Ako po ay isa ding manggagamot o albularya. Pero mas gusto ko po itong trabaho kong caregiver. Pamilya po kami na may mga talisman sa katawan. Saad ko. Hindi sa ganun, Merle. Ano ka ba? Bakit may kakaiba kang kibo at salita? Ano yung albularya? At teka, kaya mo bang sagutin ang tanong ko? Pagtatakang tanong sa akin ni madam at nahihirapan siyang unawain. Dahil nga hindi sila naniniwala sa kagaya ko. Yun nga po, madam. Isa po akong manggagamot o albularya kung tawagin ng ilan. Pamilya po kami ng may mga talisman dito sa probinsya ng Quezon. At sa pagkakataong ito,
Ako lang po ang makakatulong sa inyo. Tama ang pakiramdam ko sa'yo, Merle. Una pa lang kitang makausap. Uwi ka naman ni Manong. Ganun ba? Pasensya ka na sa akin ha. Ay, paano ba ang gagawin natin ha? Aalis na ba tayo dito? Saad ni Madam. Hindi po Madam. Kailangan ko pong tulungan ang mag-anak. Hindi po sila makaalis dito sa lugar. Paano ang gagawin mo? Papayag ako. Basta wag niyong sasabihin sa mga anak ko ha. Baka isiping baliw tayo. Lalo na sa anak kong doktor. Hindi talaga naniniwala yon. Sasamahan kita, Merle. Nakakaunawa ako sa ganyan. Anak ako ng manggagamot. Tubong Visayas ang nanay ko. Pero ayaw niya niyang ipasa sa aming mga anak niya ang alam niya. Kasi malas daw ito sa pamumuhay. Pero nakakautay ako, Merle. Kaya sasamahan kita. Uwi ka naman ni Manong at natuwa ako dahil may makakatulong ako. Sa sunod na kabilugan po, sasabihan kita Manong. At sa ngayon, kailangan ko pong lagyan ng pangontra ang palibot ng bahay upang hindi na sila makapasok dito sa loob. Grabe Merle, kitang-kita ko na naglutangan ng baso at tasa at ilang gamit. Tapos, wala naman akong makitang tao. Merle, baka andito pa ang multo ha? Biglang sabat ni Manang. Wala na Manang at sa tingin ko malayo na siya ngayon. May daan kasi siyang binabaybay mula dito sa lupain ni Madam hanggang doon sa kagubatang yun. Uwi ka ko ba? Dalian akong nag-orasyon at lahat sila nakatingin sa ginagawa ko. Mangang-mangha si Madam sa mga sinasalita akong Latin at ang aking mga kilos. At nakikita nila ang paglamig ng hangin at ang mabangong amoy dulot ng mga gabay ko. Nilibot ko ang buong kabahayan at labas. Nagtatakbuhan ang mga elemento sa paligid at alam nila na masasaktan ko sila. Kaya sila na ang naiwas. Kita ko na tinatanaw ako ni Madam at napapaluha ito. Hindi ko malaman kung dahil ba sa takot o pagkamanghalang sa kakayahan ko. Pagod na ako. Pagod na pagod ako. At namahinga muna ako. Inabutan ako ng tubig ni Manang. Merle, paano kaya kung wala ka? Paano na kami? Saad ni Manang. Sinadya po ng Diyos na mapapunta ako dito. Lahat po ng trabaho ko para sa akin ay misyon ko ang lahat ng ito. Pagpalain ka ng Diyos, Merle. Pasensya ka na talaga ha. Ngayon, naniniwala na ako sa mga ganong nilalang. Merle, ang mag-anak, hindi na ba sila makakatawid? Ganon ba yon? Ni Madam, nalitong-lito sa nangyayari. Susubukan ko po na itawid sila, Madam. Bahala na po, sagot ko naman. Dumating ang araw ng Martes. Hindi naman kabilugan. Pero maliwanag na rin naman, ganap ng 11:00. Dala ko ang kakailanganin namin. Matapang si Manong. May dala din siyang kaalaman na nakikita niya sa nanay niya. At may nakita akong kwintas nito na isang buhay na bato. Ang batong ito ay halatang naorasyonan ng nanay niya noong nabubuhay pa. Hindi agad-agad siyang malalapitan at masasaktan ng mga kaluluwa o itim na engkanto. Ang batong kwintas ni Manong ay umiinit at nararamdaman iyon ng mga elemento. Kaya lalayo ang mga ito sa kanya at sa Kabisayaan nga galing ang anting-anting na yon. Kung di ako nagkakamali, kilalang batikan namang gagamot ang nanay niya. Ang pangalan po noon ay, kung di ako nagkakamali, ay Ludeng. Sa party po sila ng Bohol. Kaya lang ngayon namatay na ito. Balik pa tayo sa kwento. Nagsimula na kaming maglakad. Lilingon ko si Madam at Manang na nasa bintana sila, nakadungaw. Kita ko ang aura ng bahay ni Madam.
Wala nang makakapasok sa tindi ng pangontrang ginawa ko. Merle, humanda ka. Ilang hakbang na lang. Nasa lugar na tayo ng mag-anak. Pinag-aralan ko na ang lugar na ito. Matagal na. Sa Adimanong. Pagpasok namin sa kagubatan, isang lalaking iba ang anyo na napakataas ang sumalubong sa akin. Pero hindi niya ako mahawakan. Ilang elemento din ang dali ang sumalubong sa akin. Gusto nila akong hawakan, pero wala silang nagawa. Si Manong, lagi kong alalay ng tingin. Pwede nilang saktan ng matanda, pero hindi ako makakapayag. Kaya agad kong itinali kay Manong ang panyo ko. At naunawaan naman niya ang lahat. May mga malignong gubat naman ang naglalambitin sa mga puno. Nakakatakot ang kanilang anyo. May mabalahibo. May kakaiba ang mga paa at kamay nila. At pilit nilang ginugulo ang aking mga mata. Akala nila, baguhan ako sa ganong senaryo. Pero nagkakamali sila. Nandito na tayo, Merle. Sa tayo mismo natin. Sa alas ito at kusina. Nasa gitna tayo, Merle. Ani Manong. Nilatag ko na ang makapal na tawil ko. At ang malalaking kandila. Sinindihan na namin. At si Manong ang mag-aalaga ng mga ito. Habang kasama ko ang mga gabay ko. Papasok ako sa kabilang dimensyon. Kung saan nandun ang mag-anak. Nagsimula na ako at bago ako pumikit, napapalibutan kami ng mga ligaw na elemento. Pero hindi nila ako magalaw o masasaktan. Nasasaktan sila sa liwanag ng katawan ko. Kaya nagkakaidaya na ako kung sino ang bumibihag sa mag-anak. Naramdaman ko na ang mga kamay ng gabay ko na nakahawak na sa dalawa kong balikat. Ang mabangong bulaklak na nakaka-relax sa aking isipan. At ngayon, nagbago na ang aking paligid. Isang lumang bahay na may boses ng bata at matanda na nag-uusap. Mabilis ang pangyayari. Ang bawat minuto ay may kaganapan. Itay, kakain na po. Saad ng bata. Sandali lang anak, matatapos na ako. Wika ng isang lalaki. At ang lalaking iyon ang nakapasok sa bahay ni Madam. Itay, may tao po. Sigaw naman ng isa pang bata na nasa bakuran. Asan? Wala naman ha. Sagot ng babae. Marahil iyon ang ina ng bata. At bigla na lamang umiyak ang bata at bumagsak sa lupa. Nagulat ang ama at ang ina ng bata. Napatakbo patungo sa batang natumba. Nag-iyakan at habang sila ay nagkakagulo, ang isa pang bata na lalaki at mas maedad sa batang walang malay. Naglakad ito na parang wala sa sarili at may hawak na itong palakol. At parang naging fast forward na ang lahat. At kitang-kita ko na kanyang pinalakol ang ulo ng kanyang amatina. Maging ang kapatid na nakahiga sa lupa. At matapos niyang gawin iyon, kumuha ito ng patalim at sinaksak ang sarili. At tama agad sa puso ang ikinamatay nito. Pagkatapos nun ay isang nakakapangilabot na halakhak. Oh, Inoy! Itoy! No! Iyakan at sigawan. Daing na nakakapanginig ng katawan. At boses ito ng mag-anak. Inay! Itay! Palahaw ng mga bata. Pero hindi ko makita kung nasaan na sila. At isang lalaki na nakasuot ng sinaunang kasuotan at nanlilisik ang mga mata ang lumabas sa kawalan. Hawak ang ulo ng mag-asawa na duguan.
Nagsimula na ako sa aking orasyon at nakita ko na ang mag-anak. Magkakayakap at may kadena ang mga paa. Bihag sila ng engkantong itim na alagad ng dyablo. Isang babala ang aking narinig galing sa mga gabay ko. Kaibigan. Kaibigan, huwag kang hahawak sa kahit anong bagay sa bahay na ito. Pwede kang makulong dito. Bulong ng mahiwagang tinig mula sa aking mga alagang talisman. Gamit ang libreto ko, nagpalipad hangin ako at nakiusap sa engkantong punong-puno ng galit ang puso. Bakit hindi mo sila hayaang makalampas patungo sa aming lumikha? Ang mayabang na babae. Akala mo naman may magagawa ka pa. Sagutin mo ko at aalis ako kung masasagot mo ang tanong ko. Wika ko pa. Akin na sila. Matagal na akong nagtitimpi sa mga ito. Didudumihan nila ang ilog ko at nagpuputol sila ng mga halaman at puno ko. At akin ang lugar na ito. Saad ng engkantong lisik ang mga mata. At napakahaba ng tenga at buhok. At yun lang ang dahilan mo para patayin silang lahat? Pati dalawang batang walang muwang, idinamay mo. Isa kang demonyo. Marami akong kaibigang engkanto pero hindi kagaya mo. Tama na. Umalis ka na dito. Wala ka na magagawa pa. Mayabang ka. Isasama ko sila. Sa ayaw at sa gusto mo. Sigaw ko. Isang batabalani na isinama ko sa hangin at isang bulong sa lupa at sa tulong ng mga gabay ko. Nakalapit ako sa mag-anak. Isang Latin na dasal para sa mga kaluluwang nahihirapan at agad nakaalis ang mga ito sa pagkakakadena. Manong, magdagdag ka pa ng kandila. Magmadali ka. Sigaw ko. Babae, huwag mo akong subukan. Baka pati matandang alaga mo at patayin ko. Ako ang nakapasok sa bahay niyo. Gamit ang anyo ng lalaking bihag ko. Ginagalit mo ko. Sigaw ng engkantong itim. Nagalit ang aking mga gabay at nagliwanag ang aura ko. At ang mag-anak natabunan ng liwanag ko. Agad naman nagsaboy ng mabangong halimuyak ang isa ko pang gabay. At ang amoy na iyon, halos hindi makakayang huminga ng engkantong itim. Buisit ka! Babay! Asa na kayo? Ang bihag ko! Ibalik mo! Sigaw nito. Magdasal kayo. Pilitin niyong alalahanin ang ama namin. At ang Panginoong Maria, sumasampalataya. Sige na, para sunduin na kayo. Pakiusap ko sa mag-anak. Salamat po. Wala na kaming naranasing ligaya at kapayapaan mula nang kami ay manirahan dito. Kaawa-awa naman ang mga anak ko. Daing ng babae. Huwag kayong mag-alala. Sa kabilang buhay, may naghihintay sa inyong bagong buhay. Magtiwala lang kayo sa lumikha sa atin. 1990 na ngayon at iba na ang mundo natin. Sige na po, magdasal na po kayo. Pakiusap ko muli. Lumuluha silang nagdasal at unti-unting lumalabo na sila. Alam ko na nakakalampas na sila. Napapaluha ako habang nakikita ko ang anyo nila. Lumang-luma na ang kanilang kasuotan at halatang 70s pa. Ang kanilang pagod at ang anyo ng kanilang mukha. Halatang pagod na ang kaawa-awang mag-anak. Patuloy naman ako sa pag-oorasyon para lalong lumakas ang mga talisman ko sa aking katawan. Ang baho! Tama na!
Babae, alisin mo na yan. Papatayin ko kayo. Lagi mo kong tinatakot na papatayin. Sobra ka na. Sa ngalan ng kinikilala kong makapangyarihang lumikha sa akin at sa mga gabay ko, tuturuan kita ng leksyon. Bubulagin ko ang isa mong mata bilang kabayaran sa 4 na buhay na kinitil mo. Sigaw ko. Sa tulong ng tagabulag na aking talisman, nakalapit ako sa engkanto at naitapal sa isang mata niya ang libreto ko. Nasunog ito at sa isang bulong sa tenga na kailan may hindi niya malilimutan ito. Aray ko, tama na. Mawa ka. May anak ako na babae. Mawa ka. Huwag mo kong bulagin. Alam mo pala, pero bakit mo pinatay ang 2 bata? May anak ka pala. Anong klase kang halimaw? Sigaw ko. At isang usok naman ang lumabas sa kawalan at tuluyan ang kinuha ang mag-anak. Kaibigan, salamat sa iyo. Gabayan ka sana ng Diyos Ama. Malaya na kami ngayon. Paalam, kaibigan. Tinig ng isang lalaki. Hindi. Akin lang sila. Akin. At nagpipipilit pa rin ang itim na engkanto. Wala kang pag-aari. Nilalang ka lang ng inyong bathala. At hindi dito ang mundo nyo. Bumalik ka sa mundo mo. Kundi, parehong mata mo ang bubulagin ko. Saad ko pa. Muling nagliwanag ang aura ko at lalong nagsisigaw ang engkanto. Nagsisimula na ring lumabo ang paligid. Alam kong babalik na ako sa kagubatan. At bahala na ang mga gabay ko sa dagdag na kaparasahan na ipapataw para sa lalaking engkanto. Hingal at habol ko ang hininga ko at agad akong uminom ng baon kong tubig. Nagdasal muna ako bago kami umalis at isang bulong muli ang aking narinig. Ate, salamat po sa inyo. Boses ng mga bata. Napaluha ako sa saya at parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang marinig ko ang tinig ng mga bata. Ang galing at ang tapang mong babae, Merly. Sino ka ba talaga? Kakaibang kaalaman mo kumpara sa nanay at mga ninuno ko. Ani Manong. Kalimutan mo na yun, Manong. Wala ka pong nakita at nalalaman, ha? Misyon ko po siguro yan at habang may kakayahan at lakas pa ako, mananatili akong lalaban sa kanila. Sagot ko naman. Bago ko patayin ng kandila, nakiusap ako sa mga elemento sa paligid. Pakiusap sa inyo. Huwag kayong mananakit ng tao. Lumayo na kayo sa lugar na ito. Mga ilang buwan pa, lilinisin na nila itong kagubatan at aalisin na ang mga puno. Ngayon pa lang, lumayo na kayo. Kaibigan ako, hindi ako kalaban. At tumango ang mga ito. Alam kong nauunawaan nila ako. Umuwi na kami ni Manong at halos 3 oras din pala kami sa lugar na iyon. Pagdating namin sa bahay ay tulog na si Madam at si Manang. Alam ko kinabukasan, bagong umaga na ang kanilang makikita. Kinabukasan, masaya kaming nag-almusal kasalo si Madam at sinabi ko na wag nang pag-usapan pang nangyari at ibaon na sa limot ang lahat. At buwan muli ang lumipas. Wala nang kakaiba pa kaming nararamdaman. Nakikita kong malimit nang magdasal si Madam at ang anak nito ay nahalata kong kinausap ni Madam. Nakita kong may rosaryo na siya sa loob ng kanyang kwarto. Tumagal pa ako kina Madam ng 1 pang taon at magaling na itong magdasal. Nagsisimba na din sa simbahan ng Katoliko. At nang mag-migrate na nga sa Amerika si Madam, kinuha ito ng kanyang mga kapatid. Kaya umuwi na kami ni Manang at Manong sa aming kanya-kanyang lugar.
at ang karanasang iyon ay ibinaon namin sa limot. Sa kasalukuyan, isang malaking subdivision na ang lugar at payapa nang namumuhay ang mga tao sa lugar na iyon. At hindi na muli pang naungkat ang tungkol sa pamilyang minasaker. At patuloy naman ako sa aking mga misyon. Patuloy akong tumatanggap ng tawag sa mga matatandang gustong magpaalaga sa akin. Hindi ako nagpapakilala bilang manggagamot. Nanatili akong lisensyadong caregiver. At alam ko marami pa akong tutulungan. Mapatao man o elemento. At lagi naman akong handa kasama ang aking mga gabay. Sa ngayon po ay nandito na ako sa Hong Kong. Naway sana'y dumami pa ang iyong mga tagapakinig at maging aral din sa kanila ang lahat ng ito. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito.